wine and art. Sabi nga nila talaga, yung wine daw. Ikaw ba favorite wine? Siyempre, pampatulog ko yan. That's right. Ako din pampatulog ko yan. And doon nga sa ETC, pinakita nga yung wine appreciation and together with art. At siyempre, iba rin yung tamang pag-inom ng wine. Yes. Kasi marami yan. Pinag-aaralan yan. Actually, before pinag-aaralan ko yan sa isang sommelier class, napakahirap, Audrey. Yung food pairing, yung different, taste ng wine, mga ganon. Iba't ibang klaseng wines. And actually, isa sa pinakamasarap na wine na nainom ko, yung ninom ko ng birthday mo sa inyo. Okay, so ito naman, kilalanin naman natin ang pinarangalan ng Metrobank Foundation, ang country's outstanding police service. Audrey? Siyempre, kasama po natin ngayon ang head ng Excellence Awards Unit ng Metrobank Foundation na si Mr. Hero Hernandez. Sir Hero, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Audrey. Good morning, Carla. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng Good Morning Boss, magandang umaga sa inyo lahat. At siyempre, kasama rin po natin yung mga natatanging awardees. So, una, si Senior Superintendent Valfray Gasias Tabian. Gayun na rin si Senior Inspector Maricris Ibanez Mulat, PO2 Adolfo Campos Andrada, at PO2 Mary Catherine Baril de Montaño. Ayan, siguro bago lahat, congratulate muna natin itong mga police na kasama natin ngayong umaga. Congratulations po. Pero first question sa inyo po, Mr. Hero, ano po ba itong Most Outstanding Policeman Awardee or awarding ceremony na ginagawa ng Metrobank Foundation? Gano'n na po ba katagal to? Yes, bali ang Search for the Country's Outstanding Police Officers in Service or COPS ay taunang pagkilala na pinangungunahan ng Metrobank Foundation, Rotary Club New Manila East, PS Bank at ng Philippine National Police. 3 taon na tayo ngayon at sabi nga natin ito ay upang bigyan parangal at pagkilala yung mga natatanging miyembro ng ating Philippine National Police na sabi nga natin nakikipag-partner sa community both in crime prevention and crime solution. At the same time, syempre, sabi nga natin paraan ng private sector upang ipakita namin ang aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng kabayanihan, sakripisyo na ang ating mga kapulisan. Okay, sa mga nanonood po natin ngayon ng mga government employees or nasa hanay ng kapulisan, paano niyo po pinipili yung inyong binibigyan ng parangal? Well, since the program is open nomination, we're trying to promote community participation and community relations. Lahat ng iba't ibang sektor ng lipunan ay maaaring mag-nominate ng outstanding police sa kanilang lugar. At sabi nga natin, dumadaan sila sa proseso, there's a document review, and we evaluate yung kanilang mga accomplishments, crime solution with community involvement and crime prevention with community involvement. At the same time, titingnan natin yung reputation nila in terms of the community, reputation nila doon sa loob ng kanilang hanay. Ayan, sana magsilbing inspirasyon nga po itong inyong mga mga kapulisan dito sa Metrobank Foundation. Siguro tanungin natin yung mga awardees natin. Sa tingin niyo po, ano po ba yung katangian na talaga naman po nag-stand out kaya po kayo ay binigyan ng award ng Metrobank? Siguro magsimula tayo sa mga kababaihan. Good morning po at good morning sa lahat ng nanood sa ating television ngayon. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Metrobank Foundation kasi nirecognize nila yung mga ginawa namin. Actually, ginawa namin, ma'am, hindi lang sa award na ito, but then trabaho namin. So, napapasalamat kami na nakita nila yon at na-recognize. Ang ginawa lang talaga namin, ma'am, na nagustuhan siguro ng foundation is that nakita nila yung seriousness namin. We took all the challenges and do our best para makapag-serbisyo kami sa community at saka dahil din sa mga event accomplishment, ma'am, na hindi lang basta-basta kundi na risky yung pinagdaanan namin. At saka nakita rin ng foundation kung ano ang involvement ng stakeholders namin, ng community. Kaya nag-success kami sa mga operations namin. Okay, congratulations, ma'am. At kayo naman po, Ma'am Catherine, ano po ba yung kwento ninyo kung bakit po binigyan kayo ng pagkilala ng Metrobank Foundation? Maraming salamat. Again, magandang umaga po sa lahat. Bilang isang police officer, hindi lang po yung basic na trabaho na yung routinary. Aside from that, I made an advocacy to get involved sa community po. So, itong Pabalhas Advocacy na ni-launch ko, ito yung venue para magkikita-kita kami ng mga tao sa komunidad at ang PNP. So, in that manner, sila na po yung tumutulong sa amin to solve the problem.
Siguro tanungin naman natin si Sir... PO2 Adolfo. Si PO2 Adolfo. Superintendent Labian. Sa tingin nyo po, ito pong parangal na ito, paano po ba sa tingin nyo ito magiging isang inspirasyon sa inyong mga kasamahan to do good din? And kumbaga, mag-excel ba sila sa kanilang work or misada sa iba't ibang operasyon? Una-una po, papasalamat po kami sa Metrobank, sa PNP at sa Rotary po. At sa yung munting accomplishment namin at na-recognize naman nila. So sana po, ito yung in our little way, magiging inspirasyon kami at maging ehemplo kami sa aming mga kasamang kapulisan. Alam mo, curious ako kay PO2 Andrada kasi napakabata pa, no? At kasama na siya sa nabigyan ng parangal. Ano po bang achievement ito? Ano po bang nagawa niyo sa inyong kasahanay ng kapulisan kung bakit kayo nabigyan ng pagkilala? And siguro anong feeling dahil nga, sabi mo nga, bata pa, tapos binigyan ka na ng award na, one of the most outstanding na police sa ating bansa? Good morning po sa bawat isa sa atin. Actually, when it comes po sa accomplishment, marami po. Dahil po, una po sa lahat is my priorities in life. Una po is keeping in touch with the Lord, my personal relationship. Because keeping in touch with the Lord, being our Creator, the more we know our real purpose in our life. And secondly, PNP, year 2007, pumasok po ako. As for me, PNP stands for Police ng Panginoon. And at the same time, dahil nasa Special Action Force po ako, SAF. yes po, S stands for self-discipline, attitude, and fear God first. So, for those priorities that I have, marami po akong nagawa sa crime prevention, crime solution po. Okay. Alam mo, naalala natin yung Zamboanga Siege, Carla, no? Talagang sinugod itong Zamboanga City. Yung mga kapulisan natin doon, talagang medyo delikado rin yung pagtatanggol nila sa may bayan na yon. At kasama doon si PO2 Andrada. At hindi lang sila 4 na awardees, ano? Sir, 10 sila, no? 10 sila, 4 na commissioned officers at 6 na non-commissioned officers. So, maaari niyo po bang balikan, Sir Andrada, yung kwento sa may Zamboanga Siege, kung paano niyo po nasupil yung mga rebeldeng pumasok doon? Actually, September 9, 2013. So, for us, Special Operation Unit, any time of the day and night, on call po kami. So, nung narinig namin na may kaguluhan po sa Zamboanga, without hesitation, normally pupunta kami agad sa locker namin to suit up with full battle gear and get the mission from our commanding officer. So, tumagal po kami ng almost 1 month of sa Zamboanga Siege. Any time of the day and night, may putok po. Naranasan namin magutom, mauhaw, walang tamang tulog. Pero yun po yung calling namin. Kaya nagawa namin i-defend po yung Zamboanga against the MNL. Congratulations. Maraming salamat dahil sa'yo safe ngayon ang Zamboanga City. Napakaganda ng iyong kwento. Pero balikan natin si Hero. Ano-ano ba yung mga prizes na matatanggap ng ating 10 most outstanding policemen? Well, bawat isa sa kanila ay magkakamit ng 400,000 pesos cash prize. Meron ding medal and plaque courtesy of Metrobank Foundation at ng Philippine National Police. At bukod doon, yung sabi nga natin distinction, ang pabilang sila doon sa country's outstanding police officers in service na meron ng 128 members o 128 winners since 2003. Malaki rin pala, no? May mga outstanding host din po ba kayong country? Meron tayong search for outstanding journalist or joy ng Metrobank Foundation. Oo, ikaw talaga. At suki-suki ang Metrobank sa talaga namang binibigyan nila ng recognition itong mga katulad nito, mga kapulisan na talaga namang very outstanding at talaga namang maganda ang serbisyo na binibigay sa ating mga kababayan. Alam mo, tama ka dyan, Carla, no? At paalala lang po natin yung mga boss natin na nanonood ngayon ng mga head ng mga agencies or iba pang mga hanay ng armed forces, ano? Nabigyang parangal yung mga kawani nila. Alam niyo kung bakit? Kasi minsan pag hindi napapansin, baka magbago na eh. Alam mo yun?
Pero pag yung mga gawaing mabuti, binibigyan ng recognition, ipagpapatuloy ito at magbibigay inspiration sa iba. That's right, Audrey. 10 lang sila sa outstanding na policemen pero milyon-milyon, libo-libong mga kapulisan sa ating bansa. Of course, ang ginagawang lahat para na protektahan ang ating bansa at ang bawat mamamayang Pilipino. Okay, muli po nakasama natin ang head ng Excellence Awards Unit ng Metrobank Foundation na si Mr. Hero Hernandez. Ang mga awardees, 4 sa 10 awardees na sila Senior Superintendent Valfrey Gachas, Senior Inspector Maricris Ibanez Mulat, PO2 Adolfo Campos Andrada at PO2 Mary Catherine Baril de Montaño. Maraming salamat po sa inyo at muli congratulations. Congratulations.